Kung nang isang araw mga tol, hindi sumasagot ang China sa mga pangre-radio challenge ng Coast Guard sa mga barko nila. Ngayon mga tol, sila naman ang nangre-radio challenge sa atin. No, nire-radio challenge nila itong C-130 aircraft na sinasakyan ng AFP officials papuntang Pag-asa Island. Teritoryo natin yan mga tol. Layon dito sa balita mga kapatid mula rito sa GMA News dito sa kanilang Facebook page. Ni-radio challenge ng China ang eroplanong sinasakyan ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines habang papuntang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Bagong-bago pa lamang to mga kapatid. So ito, panoorin natin, bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad nga ng lagi nating sinasabi mga tol, dapat maging aware tayo rito. Dahil ang China ay hindi kailanman nirespeto ang ating soberanya. No? Kapag sila pumapasok sa atin, nire-radio challenge natin sila, hindi sila sumasagot, hindi nila tayo kinikibo. Bastusan yun mga tol. Pero ngayon, papalapit tayo sa ating teritoryo ha. Teritoryo natin yan, Pag-asa Island. Tayo ang nire-radio challenge mga tol. No? Ito, panoorin natin to mga kapatid. Ni-radio challenge ng China ang eroplano sinasakyan ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines habang papuntang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pag-asa Island yan mga kapatid. There was one radio challenge that occurred but hindi na to nag-prosper, and with that ang sagot naman ng ating mga piloto is of course we are attesting pa rin, no, and upholding our sovereign rights in the area. Yun naman ang dapat 'di ba? Sabi nga mga kapatid, hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng puwersa. Sabi nga gano'n ni Defense Secretary Gibo Chodoro, kung sa ibang bansa gagawin ng China, etong ginagawa nila sa Pilipinas, baka maging iba ang resulta, iba ang magiging reaksyon ng ibang bansa. Well, hindi kasi nila hinaharas, hindi kasi nila ginaganito yung ibang bansa mga tol kasi pinapalagan sila Pilipinas kasi mga tol, nakita nila ito hindi pumapalag kaya pinupunterian nila tayo, which is ganun naman talagang realidad ng mga bully, di ba? Kung sino yung hindi pumapalag, kung sino yung nakikita nilang kaya nila, di ba? Yun yung binubuli nila. Pero pag nakakita sila ng isang tao o isang katulad nila na pumapalag din mga tol, ano sila dyan? Back off sila dyan, layo-layo sila dyan, which is yun din yung nangyayari dito Ay sa AFP, nag-radio challenge ang China mula sa kalapit na Subi Reef. Pumunta sa Pag-asa Island ng AFP para bisitahin ang mga itinatayong istruktura doon, tulad ng airport control tower at runway. Teritoryo natin yan, may mga ano tayo dyan, community, may mga Pilipinong nakatira dito sa Pag-asa Island. At runway. Meron ding boat shelter na nagagamit na ng mga mangingisda. Sabi ng AFP, iikutin din nila ang iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Ikutin pa natin yung ibang mga bahagi ng West Philippine Sea mga tol. Ang nakakatawa lang mga kapatid, marami tayong mga kababayan, marami tayong mga Pilipino na tila ata gumagana yung kanilang kamay sa pagtatype, bibig sa pagbibigay ng komento, pero hindi gumagana yung isip kung paano sila mag-iisip ng tama. No? Magbigay tayo mga tol ng mga example na mga kababayan nating tila ba hindi gumagamit ng sentido komon. Alright mga kapatid, ito magbigay tayo ng ilang mga example basa tayo ng mga comment. Sabi rito nung isang nag-comment, takot naman kayo? Ilang beses na kayo ginagago ng China? Ha 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 ha, takot. Alam mo kung sinong bata yung inaasar niya no? Eto, basahin natin yung mga nag-comment sa kanya. Buksan mo kasi isa mong mata. Sabing ganon sa kanya mga tol. Sabi rito ni Jackie Kimbaw, no? Tapos sabi sa kanya ng iba pa, meron pa bang nag-comment sa kanya? Sabi naman nito ni Ruel Buencamino, yan. Sayang lang pasahod sa inyo dyan, tinatawanan lang kayo ng China. Yung araw-araw nyong pagpapatrol, sayang ang gasolina, wala namang kwenta mga kapatid. No? Tingnan nga natin kung may sumagot sa kanya. Lol, kesa naman sa'yo, walang ambag sa Pilipinas. Di mo alam gaano kahirap buhay ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Mabantayan lang ang islang pagmamayari natin. Na kahit kulang sa kagamitan, di hinahayaan ng mga kasundaluhan na maagaw pa nila mga natitirang isla sa atin. Saludo sa'yo kapatid na boogeyman.
Yung ibang mga Pilipino mga tol, yung sad to say, no, hindi sila nag-iisip ng matino. Hindi sila nag-iisip ng maayos. Puro lang sila ganun, hindi sila nag-iisip ng maayos. Ako mga tol, no, madalas ang sinasabi natin sa mga komentaryo natin, kulang ang nagiging aksyon, for example, ng ating Coast Guard kapag andyan dyan yung mga barko ng China, panay monitor lang tayo, tapos hindi naman natin sila ma-aresto. Kaya, alam mo yun, ibang aksyon pa. Pero hindi naman doon sa puntong makikipaggera na tayo. Kasi tanggapin natin ang katotohanan mga tol. Hindi naman tayo engot. No? Ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin. Ganun ata talaga sila. Ang China ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Again. Para marinig ng ibang mga kababayan natin, ang China ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Malamang yung iba hindi pa rin na-gets mga tol. Gagamitan ba natin ng utak o gagamitan natin ng kaingutan natin na tayo, mang-aatake, manunugod, magsisimula tayo ng gera sa may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Samantalang mga tol, ang ating bansa, alam mo naman kung gaano tayo kahirap. Alam nyo naman mga tol na hindi ganun kalaki ang puwersa natin. Diba? Kung halimbawa na lang mga tol para maintindihan nitong ating mga kababayan na tila baga may kakulangan sa kaisipan, no? Ganito na lang, for example lang. For example, Manny Pacquiao, for example, Manny Pacquiao. Alam naman natin yan, champion. Magaling yan mga tol. Tapos, hinamon ng boxing ng heavyweight. Heavyweight sabihin na lang natin Mike Tyson Prime. Sa tingin ninyo patas o mismatch? Sa tingin nyo ba si Pacquiao papalag? Hindi nga papayag yung yung tawag dito, yung boxing organization na paglabanin ng featherweight, lightweight o kaya kung ano mang bantamweight yan sa heavyweight Kasi mismatch yun mga tol. Diba? Kahit sabihin nating champion yan, kung itatapat mo yan sa heavyweight, baka isang sapul lang sa'yo, hindi ka lang basta-basta ma-hospital. Baka yun ay kasawi mo pa. Ganon din dito mga tol. Do malalakas ang sundalo natin, no doubt. Magagaling ang mga sundalo natin, no doubt. Pero kaingutan para sa atin yung isiping kaya nating pabagsakin ng isang dambuhalang bansa ng tayo lang. Kaingutan yun. Diba? Halimbawa na lang sa atin mga tol nakamotor ka. For example, another example ulit para mas maintindihan ng mga ganitong klaseng tao. Nakakainis kasi. Nagmomotor ka, simpleng mamamayan ka lang, nagmomotor ka. Nakakita ka ng holdapan. Diba? Nakamotor din, may daladalang baril. Ang ginawa mo, engot ka, nagpakabayani ka, hinabol mo. Tapos, pinilit mong iharang yung sarili mo, ikaw ang binaril. O anong mangyayari sa'yo? Kwento ka na lang. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ginagamit ang tapang. Hindi sa lahat ng pagkakataon ginagamit yung angas. Dapat marunong ka mag-isip. Ay naku po, eto magbasa pa tayo ng ibang mga komento mga tol. Baka makatagpo pa tayo ng mga mga Pilipinong ewan. Gera lang magpapamulat ng katotohanan. Mamumulat din tayo sa katotohanan pag yan ang nangyari. Hindi sa karuwagan mga tol. Meron nga kasabihan hindi kaduwagan ang umiwas sa gulo. Minsan kailangan mong gamitin ng utak mo. Tapos sabi naman ito, tapos ikaw taga-salo ng bomba. Ito, at ikaw din taga-isip-sip ng dugo sa mga matigok na Chinese na talaga naman ng mga Pilipino. Oo. Eto, dapat pag nag-challenges kayo against China, sabihin nyo ang far distance sa location nyo at sa China ships between mainland China and Palawan. Sinasabi na yan. Paulit-ulit sinasabi at mismong China alam nila kung gaano sila kalayo sa mainland China nila. No? Alam nila mismo, alam nila kung gaano sila kalayo.
Pero wala sad to say mga tol, 90% ng South China Sea ay inaangkin nila. Sabi rito, wag po sagutin mga radio challenge, lagyan ng Macarena. Macarena song, magsayawan ng lahat. Pwede, no? Pwede. Yung ganyan lang. Ganyan, no? Ganyan-ganyan lang ang mga sagot. Nakakasawa na kayo, balita yan. Ano magagawa natin? Paulit-ulit talaga balita dahil paulit-ulit ang ginagawa ng China. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa balitang napanood natin mula rito sa GMA C-130 aircraft? Sinasakyan ng AFP officials papuntang Pag-asa Island ay nire-radio challenge. Igan, mauna ka. No? Okay, hanggang sa muli mga kapatid, comment ka na lamang sa ibaba. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.